Ako po si Leonard. Tawagin niyo na lang po akong Nard. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento kung paano ako nahulog sa kapwa ko lalaki. Kahit may nobya akong babae. Nalaman ko lang po na may ganito palang channel na nakikinig at nagbabahagi ng mga kwentong mahirap sabihin ng harapan. Kaya kahit kinakabahan ako, naglakas loob akong sumulat sa inyo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero mas mabuti kung ikukwento ko ang lahat mula noong kami ay bata pa. Bata pa lang kami ni Renz, talagang magkadikit na kami. Kung nasaan siya, naroon din ako. Kung may kalokohan siya, madalas kasama ako. Kung may napapagalitan, kadalasan kaming dalawa yon. Ganun kami noon, parang hindi mabubuo ang araw kapag wala ang isa sa amin. Sa lugar namin sa Mercedes, halos kilala na kami ng lahat. Kapag nakita nilang mag-isa ako, ang unang tanong nila, nasaan si Renz? Kapag si Renz naman ang nakita nilang walang kasama, ako naman ang hinahanap. Pero habang tumatanda kami, unti-unti ring nag-iba ang takbo ng buhay namin. Ako po ay napadpad sa Maynila para magtrabaho. Si Renz naman ay nananatili sa probinsya. Doon siya nagkaroon ng sariling pamilya. Nag-asawa siya at nagkaanak. Ako naman, kahit malayo, nagkaroon din ng nobya. Si Cheska. Taga Mercedes din siya. Kaya kahit nasa Maynila ako, konektado pa rin ako sa lugar na pinanggalingan ko. Sa totoo lang, Kuya Rex, akala ko normal lang ang lahat. Akala ko ang buhay ko diretsyo na. May trabaho, may nobya, may planong bumuo ng maayos na kinabukasan. Hindi ko naman inisip na may parte pala ng nakaraan ko na babalik at gugulo sa lahat ng pinaniwalaan kong tama. Hanggang sa nag-resign ako sa trabaho at umuwi sa Mercedes. Noong una, pahinga lang ang pakay ko. Gusto ko lang munang lumayo sa ingay ng Maynila. Magpahinga sa probinsya at ayusin ang sarili ko. Siyempre, kasama na rin doon ang pag-aayos namin ni Cheska dahil nitong mga huli, madalas na kaming hindi nagkakaintindihan. Pero hindi ko inaasahan na sa pag-uwi kong iyon, muli kaming magiging malapit ni Renz. Nagsimula iyon sa simpleng kamustahan. Nard, tawag niya sa akin isang hapon nang makita niya ako sa may tindahan. Napalingon ako. At pagkakita ko sa kanya, parang bumalik bigla ang dami ng alaala noong bata pa kami. Renz, sabi ko, ikaw pala yan? Ngumiti siya. Akala ko, hindi ka na marunong umuwi rito. Napatawa ako. Marunong naman, tinatamad lang. Mayabang ka pa rin. At ikaw, mukha ka pa rin nanggugulo ng buhay ng mga may buhay. Tumawa siya ng malakas. Sa simpleng tawanan na iyon, pakiramdam ko bumalik kami sa dating kami. Sa dating samahan na magaan, walang ilangan, at parang kahit ilang taon kaming hindi naging ganoon kalapit, may parte pa rin sa amin na hindi nagbago. Mula noon, naging madalas ulit ang aming pagkikita. Kadalasan, nakatambay lang kami sa labas ng bahay. Minsan sa may tindahan. Minsan sa may waiting shed.
o kaya sa harap ng lumang basketball court kung saan kami madalas na maglaro noong bata pa kami. Madalas po naming napag-uusapan ang buhay ko sa Manila. Yung trabaho ko sa BPO, yung puyat, pressure, stress at pagod na umabot sa puntong pati mental health ko ay naaapektuhan. Mabuti nga umuwi ka eh, sabi ni Renz isang hapon habang magkatabi kaming nakaupo sa bangko sa tapat ng tindahan. Hindi mo kailangang ubusin ng sarili mo roon. Napangiti ako ng mapait. Madali mo lang sabihin, hindi ikaw ang walang ipon ngayon. Wala kang ipon, pero buhay ka pa. Sagot niya. Mas importante yun. Napatingin ako sa kanya. Hindi naman bago sa akin na may magsabi nun. Marami na ring nagsabi na magpahinga ako. Na huwag akong abusuhin ang katawan ko. Na hindi worth it ang trabaho kung sarili ko naman ang kapalit. Pero iba kapag si Renz ang nagsasabi. Parang hindi niya lang naririnig ang problema ko. Parang naiintindihan niya talaga. Hindi ko lang kasi alam kung anong gagawin ko ngayon. Amin ko, parang pagod na pagod ako. Pero nahihiya rin akong magpahinga. Kanino ka nahihiya? Sa lahat. Sa pamilya ko, kay Cheska, sa sarili ko. Saglit siyang tumahimik. Tumingin siya sa kalsada. Saka bumalik ang tingin sa akin. Nard, hindi porke umuwi ka, talo ka na. Sabi niya. Minsan, kailangan lang talagang bumalik sa lugar na alam mong makakahinga ka. Natahimik ako roon. Simple lang ang sinabi niya, pero tumama. Siguro dahil matagal ko na iyong gustong marinig mula sa ibang tao. Na hindi ako mahina. Na hindi ako talunan. Na baka pagod lang talaga ako. Ang lalim mo na magsalita ngayon ah. Biro ko para hindi halatang naaapektuhan ako. Ngumisi siya. Natural. May asawa na ako. Kailangan medyo matured na pakinggan. Napaatras ang kilay ko. Medyo lang? Oo, medyo lang. Baka hindi bagay kapag sobra. Natawa ako at pati siya natawa rin. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwang, pakiramdam ko na uubos ako. Gumaan ang dibdib ko ngayon. Ganito po si Renz, Kuya Rex. Hindi siya yung tipong ng taong maraming sinasabi para magpahanga. Hindi rin siya mahilig magpayo na parang mas alam niya ang tunay na buhay kaysa sa akin. Kadalasan, tahimik lang siya. Makikinig, tapos kapag nagsalita, saka mo mararamdaman na kanina pa pala niya iniintindi ang bawat salitang binitawan mo. Kaya siguro hindi ko namalayan na unti-unti na pala akong nasasanay ulit sa presensya niya. Sa tuwing may mabigat sa akin, siya ang naiisip kong hanapin. Sa tuwing may gusto akong ikwento, siya ang una kong naaalala. At sa mga oras na ayokong umuwi agad dahil ayokong mapag-isa sa kwarto, siya ang taong gusto kong makasama kahit wala kaming ginagawa. Noong una, sinabi ko sa sarili ko na kaibigan ko lang yun. Kababata ko siya.
matagal kaming naghiwalay, normal lang sigurong hanapin ko ulit ang samahang nawala sa amin. Pero habang tumatagal, may mga sandaling hindi ko na kayang ipaliwanag ng simple. Minsan, kapag nagkukwento ako at bigla akong matatahimik, hindi niya ako pipilitin. Titingnan lang niya ako saglit. Tapos sasabihin, "Dahan-dahan lang. Hindi mo kailangang ikwento ang lahat kung mabigat pa." Minsan naman, kapag napapansin niyang lutang ako, bahagya niyang tatapikin ang noo ko. "Hoy, bumalik ka rito. Bawal mawala sa harap ko." "Bakit? Mamimiss mo ako?" "Ulol," sagot niya. Pero nakangiti. At doon ako madalas natatalo, Kuya Rex. Sa ngiti niya. Sa mga salitang biro lang dapat. Pero hindi ko alam kung bakit tumatatak sa dibdib ko. Hindi ko po alam, Kuya Rex. Pero sa tuwing nagpapatingin ako sa mukha ni Renz, bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso ko. Kababata ko siya, kaibigan ko, lalaking nakasama ko sa halos lahat ng kalokohan noong bata pa kami. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit may sandaling parang iba na ang tingin ko sa kanya. Noong una, pinipilit kong baliwalain. Sinasabi ko sa sarili ko, baka namimiss ko lang siya. Baka dahil matagal kaming hindi naging ganoon kalapit, kaya naninibago lang ako. Baka masyado lang akong pagod, kaya kahit simpleng pag-aalala niya, binibigyan ko na ng ibang kahulugan. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nahihirapan. Isang hapon, magkatambay ulit kami ni Renz sa may lumang basketball court. Wala kaming gaanong ginagawa. Nakaupo lang kami sa gilid habang pinapanood ang ilang batang naglalaro. Tahimik siya. Tahimik din ako. Pero kahit walang usapan, hindi mabigat ang hangin sa bawat isa. Yung para bang komportable na. Hanggang sa tumayo ako at inayos ang suot kong damit. Uuna ako. Paalam ko. Pupunta ako kay Cheska. Anniversary namin ngayon. Napatingin siya sa akin. Saglit lang. Pero napansin ko kung paano nawala ang ngiti sa labi niya. Sabi niya. Anniversary niyo pala? Tumango ako. Oo. Nakalimutan ko nga halos. Buti nag-message siya kanina. Grabe ka naman. Biro niya. Pero hindi na gaya ng dati ang tono niya. Anniversary nakakalimutan? Napakamot ako sa batok. Ang gulo lang kasi ng isip ko lately. Dahil sa trabaho? Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Dahil sa trabaho, iyon ang pinakamadaling dahilan. Iyon ang laging ligtas na sabihin. Oo, sagot ko rin kalaunan. Dahil sa trabaho. Tumango siya, pero halatang hindi siya kumbensado. Ilang sandali siyang nakatingin sa akin bago niya ibinaling ang tingin sa mga batang naglalaro. Sige, sabi niya. Ingat ka. Dapat doon na natapos. Dapat nagpaalam na ako ng maayos. Umalis at pumunta kay Cheska ng
walang kung anong bigat sa dibdib. Pero hindi ko alam kung bakit hindi agad ako nakagalaw. Renz, tawag ko. Napatingin siya ulit sa akin. Bakit? Wala. Napangiti ako ng pilit. Mamaya na lang ulit. Tumango siya. Oo, mamaya. Pero habang naglalakad ako palayo, ramdam kong sinusundan niya ako ng tingin. Na parang habang naglalakad ako ay may gustong pumigil sa akin. Pagdating ko kay Cheska, nakahanda na siya. Simple lang ang suot niya, pero ang ganda niya. Nakangiti siya paglabas ng bahay nila. Hawak ang maliit na paper bag. Happy anniversary, bati niya. Napangiti ako at inabot ang kamay niya. Happy anniversary. Inabot niya sa akin ang paper bag. Para sa'yo. Binuksan ko iyon at may lamang bracelet. Simple lang, kulay itim, may maliit na pendant na may initial ng pangalan ko. Cheska, mahinang sabi ko. Hindi naman mamahalin, mabilis niyang sabi. Pero nakita ko kasi, naisip kita. Doon ako mas lalo na konsensya. Kasi habang siya, naiisip ako sa mga simpleng bagay. Ako naman, nitong mga huli, hindi ko man lang naalala agad ang anniversary namin. Salamat, sabi ko. Nagustuhan ko. Sure ka? Tanong niya. Nakangiti pa rin. Tumango ako. Oo. Pero siguro may mali sa mukha ko. Dahil unting-unting nawala ang ngiti niya. Nard, tawag niya. Okay ka lang ba talaga? Napatingin ako sa kanya. Oo naman. Parang ang layo mo kasi. Napabuntong hininga ako. Pagod lang siguro. Ilang beses mo na yung sinasabi. Hindi ako nakasagot. Lumakad kami papunta sa maliit na kainan malapit sa plaza. Habang naglalakad, hawak niya ang kamay ko. Pero hindi ko alam kung bakit parang may parte sa akin na hindi makarelax. Dati kapag kasama ko si Cheska, kampante ako. Siya ang pahinga ko. Siya ang taong pinili kong makasama. Pero noong gabing iyon, kahit hawak ko ang kamay niya, ang nasa isip ko pa rin ay ang tahimik na mukha ni Renz. May problema ba tayo? Biglang tanong ni Cheska habang nakaupo kami sa kainan. Napatingin ako sa kanya. Bakit mo nasabi? Kasi ramdam ko, Nard. Sinubukan niyang ngumiti. Pero kita kong nahihirapan siya. Hindi ka na gaya ng dati. Dati ang daldal mo. Dati kahit maliit na bagay, kinukwento mo sa akin. Ngayon, parang kailangan ko pang hulihin kung anong nasa isip mo. Napalunok ako ng malapit. Gusto kong sabihin sa kanya na wala siya dapat ipag-alala. Gusto kong sabihin na mahal ko siya at siya pa rin ang pipiliin ko. Pero nang bubuka na ang bibig ko, parang may humarang sa lalamunan ko. Dahil hindi ko kayang magsinungaling ng diretso habang nakatingin siya sa akin. Cheska, sorry.
Iyon lang ang nasabi ko. Sorry saan? Sa pagiging pagod? Tanong niya. Sa pagiging malamig? O sa hindi mo na alam kung gusto mo pa ba talaga akong kasama? Tinamaan ako sa huling sinabi niya. Kuya Rex, hindi ganun. Sagot ko agad. Paano? Hindi ko alam. Iyon ang mas masakit. Hindi ko alam ang isasagot ko. Kasi kahit ako, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mahal ko si Cheska. Alam ko yun. Mabuti siya sa akin. Nandyan siya nung panahon na hirap ako sa Maynila. Tiniis niya ang distansya, ang puyat kong schedule, ang biglaang pagkawala ko sa usapan kapag ubos na ako sa pagod. Pero bakit sa kabila noon, may ibang pangalan na kumakatok sa isip ko? Bakit kapag kasama ko siya, hinahanap ko ang boses ni Renz? Bakit habang ipinagdiriwang namin ang anniversary namin, ang iniisip ko ay kung nasaan si Renz at kung bakit parang nasaktan ako sa katahimikan niya? May iba na ba? Tanong ni Cheska. Wala, sagot ko agad. Napatingin siya sa akin ng matagal, na para bang doon pa lang alam na niyang may hindi ako sinasabi. Sana totoo, mahina niyang sabi. At doon sa gabing iyon, Kuya Rex, nag-away kami ng matindi dahil sa bintang niyang wala naman siyang ebidensya, pero ramdam niya. Nakasakay kami noon sa pedicab pauwi sa kanila. Wala kaming imikan. Hawak niya sa isang kamay ang pulang rosas, habang nasa kandungan niya naman ang cake na sana'y pagsasaluhan namin pagdating sa bahay nila. Pero hindi na iyon ang nangyari. Dahil habang nasa biyahe kami, hindi niya napigilan ang sarili niya. Nard, tawag niya. Pero hindi ako lumingon agad. Sabihin mo na lang sa akin kung may iba na. Napapigit ako saglit. Cheska, wala nga. Bakit ganyan ka sumagot? Paano ba dapat? Yung parang gusto mo akong paniwalain, sagot niya. Hindi yung parang napipilitan ka lang. Napatingin ako sa kanya. Ano bang gusto mong marinig sa akin? Yung totoo, sinabi ko na. Hindi, mariin niyang sabi. Sinasabi mo lang yung gusto mong matapos ang usapan. Doon na uminit ang ulo ko. Siguro dahil pagod na ako. Siguro dahil guilty ako. O siguro dahil masakit kapag may taong halos tumama na sa katotohanang ikaw mismo ang takot aminin. Wala kang ebidensya, Cheska, sabi ko. Medyo tumaas na ang boses ko. Huwag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano. Napatingin na sa amin ang nagmamaneho ng pedicab. Kaya bahagya akong ibinaba ang boses ko. Pero hindi ko na mabawi ang inis na lumabas. Napatawa siya ng mahina. Yung tawang halatang nasasaktan. Ebidensya? Ulit niya. Kailangan ko pa ba nun para maramdaman na lumalayo ka na? Anniversary natin ngayon. Nard, pero buong gabi parang wala ka rito. Hawak mo ang kamay ko, pero ang layo-layo mo. Pagod lang ako. Pagod ka sa akin?
Agad akong napatingin sa kanya. Hindi ko sinabi yan. Pero ramdam ko. Puro ramdam, Cheska. Puro hinala. Paano naman ako? Paano ka? Nangingilid na ang luha niya. Ako itong girlfriend mo. Ako itong dapat kasama mo ngayon. Pero kailangan ko pang magmakaawa para lang makaramdam kong nandyan ka pa. Tumahimik ako. Di dahil kahit galit ako, alam kong may punto siya. Pagdating namin sa tapat ng bahay nila, bumaba agad si Cheska. Naiwan ako sa labas, Kuya Rex. Kaya umuwi na lang din ako. Pero hindi ako dumiretso sa bahay. Hindi ko alam kung bakit. Pero dinala ako ng mga paa ko papunta kay Renz. Doon sa maliit na tindahan sa eskinita nila, nag-inuman kami ng malala. Ako nang maghahatid sa iyo pa uwi, sabi ni Renz nang mapansin niyang halos hindi na ako makatayo ng maayos. Kaya naman, kaya ko ang sarili ko, tanggi ko. Saka ko nilagok ang natitirang laman ng baso ko. Agad niyang kinuha iyon sa kamay ko. Tama na, Nard. Patingin ako sa kanya. Bakit? Ikaw bang nagbabayad? Ako nga ang magbabayad kung titigil ka na. Napangisi ako, pero ramdam ko na ang bigat ng ulo ko. Kahit nakaupo ako, parang umiikot na ang paligid. Pero ayokong aminin sa kanya. Ayokong magmukhang mahina, lalo na sa harap ni Renz. Hindi pa ako lasing, sabi ko. Tinaasan niya ako ng kilay. Hindi raw, kanina mo pa kinakausap yung bote. Mas makikinig pa kasi to kaysa sa ibang tao. Natahimik siya roon. Siguro alam niyang hindi lang basta biro iyon. Siguro narinig niya sa boses ko na may laman ang sinasabi ko. Nag-away kayo ng matindi? Tanong niya. Hindi ako agad sumagot. Tumingin lang ako sa kalsada habang hinahaplos ng daliri ko ang gilid ng baso. Sinabi niya, may iba raw ako. Hindi kumibo si Renz. Doon ako napalingon sa kanya. Bakit hindi ka nagsasalita? Ano bang gusto mong sabihin ko? Ewan ko. Napatawa ko ng walang gana. Sabihin mo siguro na mali siya, na wala siyang dapat ikabahala. Tumingin siya sa akin. Mali ba siya? Doon ako napatigil, Kuya Rex. Nasa tapat na kami ng bahay namin noon. Tahimik na ang paligid at tulog na ang lahat. Hindi ko alam kung dala ba iyon ng alak, ng sama ng loob, o ng matagal ko ng pinipigilang nararamdaman. Pero bigla ko siyang hinalikan. Hindi agad siya gumalaw. Akala ko doon na siya lalayo o susuntukin ako. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Naramdaman ko na lang na sinusuklian niya ang halik ko. Mas madiin. At sa sandaling iyon, pareho naming alam na hindi na iyon simpleng pagkakamali lang. Bahagya akong lumayo at napatingin sa kanya. Renz, bulong ko. Mabigat ang hininga niya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Malito, Nard, sabi niya. Alam ko, may asawa ako. Alam ko rin. At may Cheska ka na
naghihintay sa'yo. Doon ako napapikit. Alam ko lahat yun, Kuya Rex. Alam ko kung gaano kami kamali. Alam ko kung gaano kabigat ang magiging kapalit kapag may nakaalam. Pero sa gabing iyon, hindi ko na pinakinggan ang konsensya ko. Nang makarating kami sa silid ko, doon ko nakalimutang may asawa siya. Nakalimutan kong may anak siyang inuuwian. Nakalimutan kong may nobya akong nasaktan. Ilang oras pa lang ang nakakalipas. Ang alam ko lang, nandoon si Renz. At sa unang pagkakataon, hindi na namin itinanggi kung ano ang matagal na naming pinipigilan. Hindi ko na po idedetalye ang nangyari, Kuya Rex. Ang masasabi ko lang, pag-gising ko kinaumagahan, siya ang una kong nakita. Nakaupo siya sa gilid ng kama, tahimik at nakayuko. At halatang hindi rin alam kung paano haharapin ang ginawa namin. "Uuwi na ako," sabi niya. Napabangon ako. "Ganun lang?" Hindi siya agad sumagot. "Renz," tawag ko ulit. "Pinagsisisihan mo ba?" Doon siya napatingin sa akin. Kita ko sa mukha niya ang takot at bigat ng konsensya. "Hindi." Mahina niyang sagot. "Kaya nga mas mahirap." Kaya ito ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo, Kuya Rex. Hindi para ipagtanggol ang sarili ko. Hindi para palabasing biktima kami ni Renz. Alam kong may mali akong ginawa. Alam kong may taong nasaktan. At may mga taong masasaktan kapag lumabas ang totoo. Pero ang hindi ko alam ngayon ay kung paano ako aalis sa sitwasyong ako rin ang gumawa. Mahal ko si Cheska, pero hindi na gaya ng dati. At si Renz, hindi ko alam kung dapat ko pa bang tawaging pagkakamali. Kasi kung pagkakamali siya, bakit siya ang unang taong hinanap ng puso ko? Kuya Rex, paano po ba aaminin sa taong walang kasalanan na unti-unti ka nang nawawala sa kanya? At paano po ba lalayo sa taong alam mong mali para sa'yo, pero siya lang ang nagpaparamdam na totoo ka? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Rex. Salamat po sa lahat ng nakinig. Kung may maipapayo po kayo, babasahin ko po ang mga comments ninyo. Muli, ako po si Nard, at ito ang lihim na matagal ko nang itinatago. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Rex. Nagsimulang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo ating mata? Ilang beses humindi, buti ay di ako nakinig. Tadhana nang bumulong sa'kin, di ba't sinabi sa'yo ipaglalagay
laban ko. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maubos yun. Lalabanan ko lahat para sa'yo, basta't nandito lang ako sa tabi mo. Aminin sa'yo, ang daming beses na munti kang sumuko, ngunit nakayanan ko, pagkat walang hanggan ang pag-ibig niya. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maububos yun. Sabay natin nadadaanan ang lahat, hanggat sa dulo ng ating pagmamahal, hanggat sa kunin tayo na may kapal. Tahanan